posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Do Not Think. Gusto niyo po ba ang kalagayan niyo ngayon sa buhay? Halimbawa, ang inyong station in life. Gusto niyo ba yung dynamics ng relasyon niyo sa inyong mga kasama sa office, sa bahay? Gusto niyo ba yung kalagayan niyo? Karamihan, ang nangyayari sa ating buhay, hindi yan kapalaran. Hindi rin God's will. Kasi maraming hindi maganda nangyayari sa buhay ng tao. Alangan naman yun ang God's will. Maraming nangyayari sa buhay natin at na nakakalagyan natin ng sitwasyon kasi bunga yun ng paraan ng ating pag-iisip. Kaya yung mapag-isip, halimbawa na mga agresibo, madalas yun napapaaway. Yung ang paraan ng pag-iisip ay laging, sige, pasensya ka na lang ng pasensya, madalas yun ang naaapi. Yun namang mga mahilig mang lamang, yun ang maraming nakakaaway. Kung paano ka mag-isip, gano'n na magiging buhay mo. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Hindi pinapasunod kay Kristo yung kamay, yung paa, yung bibig, yung mata, hindi. Ang pinapasunod, yung isip. Kasi yung isip lang naman ang sinusunod ng ating katawan. Kaya napakahalaga na binabantayan kung paano tayo nag-iisip. Kung lagi ka halimbawa na ang tendency mo mag-isip, sensitive ka, lagi ka nasasaktan. Kung proud ka, lagi ka na lang may nakakaaway, o kaya nalalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Paano tayo mag-isip? So we watch our thoughts because they become words. Words can become actions. Actions can become habits. Pag pinag-uulit-ulit, habits can become your character, and your character, your destiny. Kaya maraming tao magtataka, bakit lagi nilang ako yung nawawala ng cellphone? O ako yung nadudukutan? O ako yung nababastos? Kasi may paraan ka ng pag-iisip na bumubunga at nagbubunga sa aksyon. Na paulit-ulit na nagiging lifestyle mo na yon, character, therefore you attract all these energies, whether the energies are positive or negative. Kaya nga atin ngayong pag-aaral, pinamagatan natin, do not think. Huwag mag-isip sa ganito at ganong paraan para mapabuti ang buhay. Salamat, Ama, dahil kayo'y Diyos na interesado sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat sapagkat may maganda kayong balak. Pero kung hindi naman namin susundin yon at hindi namin didisiplinahin na aming pag-iisip, yung masama ang nangyayari sa amin. Turutan mo kami, Panginoon, na magbulay-bulay, mag-isip-isip. Siya sa atin kung paano kami mag-isip at mabantayan ang takbo ng aming isip. At nang sa ganon, mabantayan namin ang mga salita na sinasabi namin, kilos na ginagawa namin, mabantayan namin ang paghubog ng aming karakter na siyang halos ay nagdidikta ng mangyayari sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Malaki man at maliit, kinikilala namin ang pagkukulang namin sa iyo. Nawa, Panginoon, ang aming mga kasalanan na inyo pong linisin. Palitan niyo po ng kagalakan ang aming mga kalungkutan. Palitan niyo, Panginoon, ng sigla ang aming mga tamlay. At nawa, Panginoon, yung kasiyahan niyo maghari sa aming buhay. Yung kabanalan niyo maging totoo. Kayo ang maging tagapagsalita ngayon, O Diyos. Hinihiling namin ng isang simpleng mensahe na tunay naman na makakahamon sa amin na siya sa atin ang aming pag-iisip. Nang sa ganon, kung may mga kalagayan kaming napupuntahan na hindi namin gusto, makita namin kung anong connection ito sa paraan ng aming pag-iisip. Lead us, Father. Speak to us. Empower us to become like your Son, Jesus. And in His name, we pray. Do not think. Marami po dapat na hindi isipin ng tao, pero konti lang ang pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, do not think that you can ignore God's calling, that you can ignore duty, and remain blessed. Maraming mga tao, akala nila wala silang purpose sa buhay,
Kung sila man ay mapalad, meron man dumadating ng mga blessing pang kanila lang, tulad ni Esther. No, ang kanyang buong lahi ay nalagay sa panganib sapagkat papatayin sila at siya ay reyna at meron siya pwedeng magawang impluensya sa hari. Para ang una niyang plano, manatiling tahimik na lang. Na siya ay Hudyo din at ang lahat ng Hudyo ay papatayin pero hindi alam ng hari na Hudyo siya, pero nagpadala ng babala ang kanyang kamag-anak na si Mordecai. Esther 4:13-14. He sent back this answer, "Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this?" Sabi sa kanya ng kanyang kamag-anak, baka akala mo kung nakatira ka sa palasyo, may exempt ka. May pinirmahang batas, lahat ng Hudyo papatayin. Pag hindi ka tumulong na mabaligtad yan, dahil reyna ka naman, don't think na kung reyna ka, mapupwera ka dito. At kung hindi ka tutulong, merong tatayo na tutulong, may gagamitin ng Diyos. Anong malay mo kung naging reyna ka lang para exactly for this reason, tapos hindi mo pagagawin ang dapat mong gawin? Mga kapatid, nalalagay po tayo sa mga positions of privilege, positions of power and influence, na meron tayong pwedeng magawa. Pero kung mananatili tayong hindi gumagawa, sasarilinin lang natin yung sarap o ginhawa ng buhay at hindi natin gagawin yung marapat kahit pa nga mahirap, may gagawa pa rin nun. Ang Diyos ay tatawag, kukuha ng gagawa nun. Ayaw mong kumanta sa choir, may ibang kakanta. Ayaw mong tumugtog, may ibang tutugtog. Ayaw mong magturo, may ibang magtuturo. Ayaw mong tumulong, may ibang tutulong. Ang nangyari lang, ikaw yung napuwera sa pagdaloy ng pagpapala. Sabi, mangyayari't mangyayari ang tama, mangyayari't mangyayari ang mabuti, tumulong ka man o hindi. Kaya tumulong ka na lang, kasali ka pa, kaysa sa hindi ka kasali. Sabi, nalagay ka lang sa mataas na lagay para sa ganitong pagkakataon, tapos palalampasin mo pa ang pagkakataon. Dumarating sa buhay natin, mga kapatid, kung minsan may magagawa tayong mabuti, papalampasin mo pa. Paminsan-minsan lang, halimbawa na may kamag-anak kang nangangailangan, kaya mong tulungan, papalampasin mo pa. May tutulong din yon. Makita mo yung hindi mo tinulungan ngayon, yung hindi mo tinulungan mag-enroll, makita mo naka-enroll din yun eh. Kaya lang, puwera ka, hindi ka kasali sa tumulong. Makikita mo may sakit na tao, hindi mo dinalaw, babangon din yun, gagaling din yun. Ang matatandaan, hindi mo dinalaw. Sa dinami-rami ng dumalaw, isa ka sa hindi. Bakit mo sasayangin ang pagkakataon to do good when you can? What can stop you? Kaya sabi, do not think na ang iyong mga tinatalangkilik ay para lang sa'yo, may dahilan yan. And if you are blessed, do not think that you are favored and blessed just for your own enjoyment. Ang talent mo hindi lang para sa'yo, ang mga kapangyarihan mo hindi lang para sa'yo. What we receive, we are duty bound to pass around, to recycle. Kaya pag huminga ka, kailangang mag-exhale ka rin eh. Hindi mo pwedeng sarilinin yan. Kailangang ipasa mo sa halaman. Yung oxygen na hininga mo, magiging carbon dioxide. Kailangan may ibang makinabang. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Binibigyan ka ng tulong at ginhawa para sa lakas na natamo mo sa tulong na tinanggap mo, ikaw naman ang tumulong sa iba. Dumarating ang panahon, mahina ka, may darating na tao, tutulungan ka. Pag dumating yung pagkakataon na ikaw naman ang tutulong sa kanya, huwag mong papalampasin ang pagkakataon. Kasi huwag mong lilimutin na nandiyan ka lang ngayon, malakas ka na, buhay ka pa, kasi may nagdugtong ng buhay mo eh. Kung hindi ka didugtungan, nasan ka na? Kaya ngayon may tungkulin kang magdugtong din sa buhay ng iba, lalong-lalo dun sa naging instrumento para ka madugtungan. Sa may mga problema, tayo po ng mga lumalampas sa problema, meron na tayong obligasyon na maging matulungin sa mga nandun at kasalukuyang nasa panahon ng problema. Yung mga lumampas sa tayo sa hirap at pangangailangan, meron tayong obligasyon na tumulong sa mga nasa panahon ng pangangailangan. This is what we call the obligation to the troubled, the obligation to the suffering. Hindi yan optional. Ito'y tungkulin ng lahat ng taong kumikilala sa Diyos. In the same spirit, sabi sa Galatians 6:6, anyone who receives instruction in the Word must share all good things with his instructor. Meron tayong obligation to those who enrich us spiritually.
Hindi lang yung thank you lang, hindi lang yung salamat. Meron tayong obligasyon sa nagpapayaman sa ating espiritu, sa nagpapatibay sa ating pananalig. Marami tayong obligasyon sa buhay. Yung mga employers, the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. So there's such a thing as an obligation to those who work with us and for us. Kung kayo ay nangangalakal, namumuhunan, meron kayong mga empleyado, meron kayong obligasyon. Hindi lang magpasweldo, but also to share the profit. In many creative ways, you can do this. You are here for a reason. Hindi ka aksidente, may dahilan. May dahilan kung bakit magandang kumanta. May dahilan kung bakit matalino ka sa numbers. May dahilan kung bakit perceptive ka mag-isip. Magaling kang makiramdam. May dahilan kung bakit maganda ang itsura mo. May dahilan ng lahat ng bagay. Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Nilikha tayo para gumawa ng mabuti. Pag hindi tayo gumagawa ng mabuti, lumulungkot tayo. Pag hindi tayo gumagawa ng tama, nawawala yung ating isip doon sa tamang takbo. Nawawalan tayo ng dahilan ng buhay, nawawalan tayo ng sigla. Alalahanin niyo mga kapatid, ang mga panahon ng inyong buhay na masayang-masaya kayo. Alalahanin niyo rin mga panahon na malungkot kayo. May malaking kinalaman doon ang paraan ng inyong pag-iisip. Bakit kayo nalagay sa lugar na masaya? Siguro, nung panahon na yun, ganito kayo mag-isip. At dahil ganito kayo mag-isip, ganito ang inyong mga salita, ganito ang inyong mga kilos, ganito ang interaction nyo sa inyong paligid. Pero yung mga panahon hindi ka masaya, meron kang dapat isipin. Bakit? Paano ba ako nag-iisip? Ba't ako nalagay sa ganitong lugar? Anong dapat kong isipin dito? Because you are part of the system and you must function. And when you do not function correctly, things go wrong. Not only with you, but with the entire system. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili. Kung okay lang sa'yo, halimbawa, na ikaw ay matamlay, paano kung nagpapatamlay ka rin ng kapwa mo? May pananagutan ka. Dapat ginagawa mo kung ano yung dapat mong gawin. You are God's workmanship, created to do good works. Kung minsan meron isang pamilya ang lungkot-lungkot dahil meron dong isang member, siguro sinira niya yung buhay niya, o kaya ay ayaw niyang makinig, hindi siya lagi nagko-cooperate, o kaya ay hindi na gagawa yung mga duty niya, lahat na apektuhan. Hindi pwedeng ikaw lang maapektuhan ng sarili mong ginagawa because you're part of a system. You are part of a church, you're part of a family, you're part of society. May assignment ang bawat isa na dapat gawin. At pag hindi niya ginagawa yon, hindi lang sa nagmamalfunction ang system, mananagot din siya. Because you will be measured and judged according to that purpose for which you were created and gifted. Nagawa ba o hindi? Ecclesiastes 12:14, "For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Judgment doesn't have to come at the end of the world. Every day, we are being measured. At kung ano itinatanim natin, nagbubunga yon at nagkakaroon ng bearing sa ating buhay. So do not think na para sa iyo lang ang magagandang bagay. Pag gano'n ang takbo ng iyong isip, may pagkakalagyan ka na naman sa interrelationship mo with people. It will determine your dynamics with people. Now, do not think evil for others. Huwag magplano ng masama. Do not plot against people. Zechariah 7:10, "Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor, therefore the weak. In your hearts, do not think evil of each other." So sa biglang tingin, ang pinag-uusapan dito, mga balo, mga ulila, mga foreigners na walang kamag-anak, so pwedeng-pwede mong apihin. Pero generically, ang sinasabi din dito, huwag mong apihin yung kaya mong apihin. Kung meron kang impluwensya, kapangyarihan, meron kang kakayanan kahit papano na manakit ng damdamin, kawawain ng isang tao, huwag mong gawin. Meron kang power over people. You know, people who love us are weak.
Because if you are the object of that love, you have power over that person. Ang power hindi lang pera, ang power hindi lang posisyon, ang power hindi lamang kayamanan o physical strength. Because everybody who has affection for you will be affected by you. So paano mo ginagamit yung power mo na yon? Are you making them feel good or bad? Pinapatahimik mo ba o ginugulo mo ang kanilang kalooban? It's an oppression. When you use that power to make people who are under your influence unhappy. Micah 2:1, woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds. And at morning's light, they carry it out because it is in their power to do it. Sabi, sumpain yung mga nagbabalak ng masama laban sa kanilang kapwa, pinagpaplanuhan, iniisip, at oras sa kaya na nilang gawin, gagawin nila dahil may kakayanan naman sila. It's a wrong use of power. Kasi ang power na ibinigay sa atin ng Diyos, power to love, to nourish, to care. Hindi power para manakit, hindi power para mangbaliwala, hindi power para pasakitan mo ang iyong kapwa, kundi para mahalin mo siya, para mo siya alagaan. And very especially, God hates plotting evil against the innocent and against those who are good to you. Yang mga paggawa na yan ng masama, hindi lang eka mo yung paggawa ng masama. Pwede kang magplano, gagawin kita ng masama. Okay? Masama yun. Pero pwede ka rin magplano, hindi kita gagawa ng mabuti. Masama na rin yun. Because for him who knows what is right to do and does not do it, it is sin. So hindi sapat na gagawa ka ng destructive thing. Yun lang hindi ka nakakagawa ng constructive thing na kaya mo naman, masama na yun. Nagbabala ka, ay, ibablock ko ang kanyang mga plano. Bibiguin ko ang kanyang mga gusto. Kung mataas ang ranggo mo, ay, tatanggalan ko siya ng promotion. O kaya may binabala ka, basta, hindi ko siya pasasayahin. Hindi ko siya bibigyan ng halaga. Masama rin mga plano yun. Dahil ang itinuto sa atin ng Diyos is to do good. Especially to those who are in the family of faith, who are in your own family, in your circle of friends, those who are in a loving and nourishing relationship with you. Another way is do not think proudly. Marami tayong kinakasadlakan na hirap. Hirap sa buhay, hirap ng loob, kasi tayo ay mapagmataas. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought. Pride says, I deserve this. Especially the good. Pag na-promote ka, I deserve this. Mas marami kang uwing pera kaysa doon sa kasama mong partner sa trabaho, I deserve this. Mas masarap yung ulam mo kaysa kapatid mo, I deserve this. Oras na nagsimula tayo mag-isip ng ganyan mga kapatid, maghagasgas ang ating budhi, mababawasan ang sensitivity natin sa ating kapwa, we will begin to have a sense of entitlement. Then we become less kind and less giving and nourishing. So pride says, I deserve this good. And on the reverse, pride says, I don't deserve this evil. Pag may nangyayari sa ating hirap, ang unang sinasabi ng mga mapagmataas, hindi ko to deserve. I deserve a better deal. I deserve a better treatment. I deserve a better whatever. Pero dapat mong isipin, totoo ba yun? Or do I really deserve the evil that is happening in my life? Pag may nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, masakit, mahirap, ang dapat natin munang isipin, ano ba ang pananagutan ko? Bakit nagkaganito? Hindi lagi mong isipin, iba ang may pananagutan, yung kalaban ko ang may pananagutan, ako, I'm entitled to something better. I am not deserving this wrong that is happening to me. The moment you think that way, you will never be able to correct yourself. Ano bang mawawala sa isang tao kung una niyang inisip na siya ang may kasalanan? Halimbawa, may nagka-problema, isipin mo agad, ako may kasalanan. May masama bang mangyayari sa'yo noon? Wala. Kasi kung talaga namang hindi ikaw may kasalanan, lalabas din yung totoo at yung budhi mo rin na magsasabing, wala ka naman talagang kasalanan. So you better begin with that. Nagkagalit kayo ng kumare mo, huwag mo agad isipin, kasi masama siya, kasi ganun siya. Isipin mo agad, teka, ano ang problema sa akin? Ano bang ginawa ko na nag-contribute sa ganitong pangyayari? Kasi kung talagang wala namang kayong ginawang masama, lalabas din yung totoo. Paano kung meron pala? And usually, meron naman. Pero ano ngayon ang mangyayari kung agad-agad sisisihin nyo yung kapwa nyo? Absuelto agad ang sarili ninyo.
Tapos may mga advice pa sa'yo, oo, tama ka, tama ka. Kumisan, you don't get good advice, kaya mali-mali ang nangyayari sa buhay mo. Kaya mahalaga rin yung meron sumasalungat sa'yo, sasabihin, teka, mali ka dyan. Mag-isip-isip ka. Madalas, tayo naman talaga yung mali. O at least, pareho kayo na mali pag meron kayong nakaaway. Pero para i-assign mo agad sa kanya lahat yung mali, hindi ka na mag-iisip eh. Therefore, every product of your mind will be towards you being proud and being selfish. And then you will never be able to solve problems around you. This sense of entitlement can destroy our value system. So do not presume on birthright. May mga tao akala birthright nila yung lahat ng privilege. Dapat lang mabigay sa akin yan. Dapat lang. Yung mga Israelites nga, kung sila Israelites, akala nila, ang dami na nila entitlement. Matthew 3:9, and do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Sabi dito, huwag niyong isipin na kung kayo mga apo ni Abraham, privilege na kayo, ha? Kung hindi matutuwa sa inyo ang Diyos, pwede kayong kalimutan. At yung mga bato, pwede diyang gawin niya na sumasambat sa Kanya, sumusunod sa Kanya, kung hindi kayo ang susunod. Don't think that the world will not be able to survive without you. Kahit bato, pwedeng gawing worshipers ng Diyos kung yung mga tao ayaw mag-worship sa Kanya. Dapat iniisip natin yan, huwag tayong masyadong maging palalo, mayabang, at iniisip natin sobrang ating value. Very importantly, especially if you enjoy some things, deserve and continue to deserve the good you want to enjoy. Kung may nagpahiram sa inyo ng tsinelas kahapon, don't think and presume na duty na niya na ipahiram pa rin niya yun today. Baka kahapon, medyo kayo deserving, pero ngayon hindi. So, binawi ang tsinelas. So, deserve and continue to deserve. Every day you have to work, every day you have to be worthy of the good things you receive. One good situation long ago will not entitle you to a lifetime of privilege. Lagi kang nagsisikap, lagi kang gumagawa, you are as good as your last performance. Kaya marami tayong mga bagay na nawawala sa ating buhay because to begin with, we don't deserve it, but we don't even do anything to have a semblance of deserving it. Ang nangyayari tuloy, nababawian tayo. Sa Bible, ang dami nababawian ng mga even anointing. Nababawian ng mga privileges. Nababawian ng blessing. Kasi akala nila automatically dapat tanggapin na lang nila yon. Yung mga taong napopromote sa trabaho, matapos magsikap, tapos na-promote, bigla nagiging tamad, nagiging mayabang, nagiging selfish. Yung mga nabibigyan ng mga trust ng kumpanya, may trust ka na humawak ng pondo, may trust sa iyo na magdesisyon, biglang inaabuso yon. Ipapasok na lang lahat, kaibigan at kamag-anak, lahat ng mga gastos, pati sa pamilya niya, i-charge sa kumpanya, nag-a-abuse. So darating ang araw, ano mangyayari? Marirealize ng kumpanya yon, babawian ka ng mga blessing. You have to continue to deserve. Habang ang tao ay may buhay, nagtatrabaho. Hindi ko mo, ikaw ay may ginawa kahapon at nasweldohan ka kahapon, absent ka ngayon, nag-expect ka pa rin ng sweldo. You have to work for your daily bread. The way we think can actually strip us of many beautiful things that we already have. At kung natanggap na natin ang magagandang bagay mula sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka pinagkakaitan. Pag ngayon binawian ka, dapat ka mag-isip, anong ginawa mong mali at nabawian ka? Kasi alam nga namang masama yung nagbawi. Kung masama yun, ba't ka bibigyan in the first place? Dapat tayo nag-iisip. Kasi maraming nawawala sa ating buhay. Pati yung mga sweethearts. Minsan, hirap na hirap kang ligawan tong isang to. Ngayon, naging kayo na. Nineneglect mo na lang. Baliwala na sa'yo. Lalo nung naging asawa mo na, hinayaan mo na lang na ganun. You must continue to deserve your spouse. You must continue to deserve your friends. You must continue to deserve even your family. Hindi pwede na automatic na lang, ay expect mo lahat mangyayari mabuti. Do not sit on your laurels. Do not sit on past achievements. Do not sit on past goodwill. Kasi baka ubos na, baka gasgas na. Kahit telepono, tina-charge. Kahit mga gulong na nagagasgas, pinapalitan. Kailangan maintenance work. And in the relationship of people, you have to be good at maintenance. Because every day there's tremendous wear and tear. Mas malapit kayo, mag-asawa kayo, magkapatid kayo, mas malapit kayo sa physically,
space that you share, mas maraming opportunities for conflict. Therefore, mas dapat lalagay ka ng lagay ng lubricant, lagay ka ng lagayan ng mga pampaayos, pampaganda, repair ka ng repair. Hindi pwedeng tumutunog-tunog na yung pinto mo, ang ingay-ingay na, ayaw pang lagyan ng oil. Hindi pwedeng yung makina ng kotse mo, pitik-pitik na, ayaw mo pang ayusin. Kasi magbabag down yan, biglang mawawasak na lang. You have to continue to work, to do good. And this is a way of thinking. Makikita mo sa mga bahay lang merong mga pintong giba-giba, hirap na hirap isara, hirap na hirap ibukas, araw-araw binubuksan, isinasara, pero walang gumagawa para repairin yun. So alam mo, bakit ganito mag-isip ang mga taga dito sa bahay na to? Di nila ayusin yung pinto nila. Bakit yung gripo nila tulo ng tulo, hindi nila gawa ng paraan na matanggal yung tulo nun kasi nagsasayang. Nasa pag-iisip lahat yan. It's all here. How do you think? Because what you think of, how you think, will determine your lifestyle. It will determine your dynamics with other people. Huwag niyong laging sisisihin ang mundo. Laging you and me against the world or the whole world is ganging up against me. Dapat tayo mag-isip, ano ang pananagutan ko dyan? It's a way of thinking. On the other hand, while we should not be thinking proudly, do not think of yourself also as inferior. Kahit anong extreme, masama. Huwag mo isipin na baliwala ka, trapo ka na lang, pwedeng baliwalain. 2 Corinthians 11:5, sabi ni Paul, "But I do not think I am in the least inferior to those super apostles." Alam niyo si Paul, hindi naman siya kasama ng mga original apostles. Kaya later on, nagkakaroon ng mga questions of authority. Anong karapatan niya na magturo? Anong karapatan niya na gawin ang mga ginagawa niya? Sabi niya, hindi naman ako inferior doon sa mga super apostles na yan na nauna na. At inisa-isa naman niya ang kanyang mga katangian at pinatunayan naman niya sa kanyang performance na hindi nga siya inferior. We are not to think of ourselves as inferior, though we are not to think of ourselves as superior. Psalm 139:14, "For I am fearfully and wonderfully made." Nilikha tayo ng Diyos na may maganda siyang layunin at magandang intensyon, kaya dapat din nating isipin yon, hindi tayo baliwala. 1 Corinthians 12:27, "Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it." Therefore, important. Ba't natin ito pinag-uusapan? Because if you think of yourself as inferior, your entire lifestyle will be determined by that way of thinking. You will not achieve great things. Hindi ka na sasalungat kahit inaapi ka na lang, binabaliwala ka. Pagka hindi ka nakakagawa ng dapat mong gawin, nananahimik ka na lang, you will not be able to achieve. You were created to do good works. Pag may inferiority ka, hindi mo magagawa yun. Hadlang yun. Pag naman mayabang ka, hindi mo rin magagawa dahil maraming maiinis sa'yo. Hindi ka tutulungan. Baka hadlangan ka pa. Kaya dapat timplado ang ating pamumuhay. Yes, you're part of the body of Christ. Therefore, you should function and do your part. You were created for a purpose. Then do not think about self-gratification to the extreme. Nabubuhay tayo para hanapin ang ating mga kailangan, para bigyan ng ginhawa ang ating mga sarili at ating mga mahal sa buhay. Pero huwag itong sobrang seryosohin na sarili na lang, kasiyahan na lang ng sarili ang ating iisipin. Romans 13:14, "Do not think about how to gratify the desires of the sinful nature." Huwag daw dapat laging pagbigyan yung kasamaan, yung likas na sama nating lahat. At yun ay hindi lang yung pagpatay, hindi lang paninira. Sama din yung mga little pleasures mo pagka may napapahamak. Mga little pleasures mo pag may nasasaktan ka. Kuminsan yung mga biruan, sakitan ng loob, pataasan, tapos natutuwa ka. This is also sinful. Yung mga contest na hindi naman kailangan, gusto mong laging manalo, gusto mo lagi ikaw manaig, yan ay mga kasalanan din. Kaya sabi sa Colossians 3:2, "Set your minds on things above, not on earthly things." At hindi lang ito pag-iisip ng mga bagay na nandun sa langit, kundi pag-isip ng mga bagay na makalangit. To set your mind on higher, nobler, kinder ways. Yan yung mga ways of heaven. That you ask yourself, is this a kinder way? Is this the nobler way of doing it?
Ano ang ginagawa ko? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Watch what you think. Watch your imagination because it is a powerful way of becoming your reality. Pag sa inyong higaan ngayong gabi, iniisip nyo pa lang, ay, dadalawin ko ang ninang ko bukas, malamang madalaw nyo. Pero pag sa higaan nyo sinabing bukas, hindi ko siya pupuntahan, malamang hindi nyo siya mapuntahan. Kasi ang lahat nangyayari sa isip. Pag sinabi ng isip mong, ay ako magpapakumbaba, pagkakausap ko ang lola ko, pag biglang kaharap mo na siya, magiging mapagpakumbaba ka kasi inisip mo na eh. Pero pag inisip mo, ay pag nakita ko yung dating classmate ko, isnabing ko siya. Yun ang mangyayari kasi inisip mo na. Ano ang pinag-iisip natin, mga kapatid? Kayong mga nagtatrabaho sa mga opisina, anong iniisip niyong behavior? Mangyayari yun. Paano tayo nag-iisip ng pakikitungo natin sa kasambahay? Mangyayari yun. Makapangyarihan ng isip ng tao. Kasi yan ang bahagi ng ating katawan na pinakamalapit sa Diyos, sa isip. Kaya sa isip natin siya naiintindihan, sa isip natin siya nag-a-appeal. Kaya sabi, be transformed by the renewing of your mind. Pag nagpalit ka ng paraan ng pag-iisip, magpapalit ang iyong lifestyle. Pag nagpalit ang lifestyle mo, mapapalitan yung buong nangyayari sa iyong paligid. It's all in the mind. So how do you think? Aming Diyos, salamat ko ang paraan namin pag-iisip ay maganda, kaibig-ibig, nakakatuwa sa iyong tingin at sa tingin ng aming kapwa. Salamat ko kung ang paraan namin pag-iisip ay mapagpakumbaba, masipag, magiliwin. Pero Panginoon, siyasatin niyo po kami sa mga kalagayan ng buhay namin na hindi ka nais-nais, sa mga kinakasadlakan namin, kinakauwian ng mga ginagawa namin, ipakita mo ang koneksyon ng paraan ng aming pag-iisip. At huwag namin laging ipagpilitan yung paraan ng pag-iisip namin dahil hindi lang kami ang tao sa mundo. We have to live with people in our homes. We have to live with people in our offices and schools and communities. So Lord, kung paano namin pinapahalagahan ang pag-iisip namin, ituro mo sa amin igalang din ang paraan ng pag-iisip ng aming kapwa. At sa iyong tulong, sa iyong kapangyarihan, makahanap kami, Lord, ng magandang common ground on which all these ways of thinking might find harmony. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. At kung kami ngayon, Panginoon, sa iyong harapan ay may mga problema sa buhay, problema sa pakikipagkapwa, problema sa pagtatrabaho, na ang pinagmumulan ay paraan ng pag-iisip, ibunyag mo sa amin ngayon. Kung lagi kami nabibigo, lagi kami napapaaway, lagi na lang kami, Panginoon, na hindi nagtatagumpay, lagi kaming napagsasamantalahan, ano man yun na nagiging pattern sa buhay namin, ipakita mo, Panginoon, yung responsibility ng paraan ng pag-iisip namin. Magbulay-bulay tayo sandali, mga kapatid. Hingan nyo ang Panginoon ng very practical application ng mga katotohanan ito para kung mabuti ang ating kalagayan sa buhay, mas bumuti pa. At lalong-lalo kung hindi mabuti, para ito'y mapabuti. Turuan mo kami, Panginoon, na sa pag-iisip pa lang, maging mapagbantay na. At nasa ganon, ang aming pananalita, pagkilos, aming value system, ang aming character, ay maging kaayon sa iyong kalooban. Mag-isip-isip tayo at pagpalain tayo ng Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Do Not Think. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye,
bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Hesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Iti ang matino sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw, datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa aking ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia. Ngiti ang iyong bahagi sa bawat sandali, kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan, kayo ang laging kasama.
sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Ama, ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa, Alleluia. Sabay-sabay po natin isigaw, si Jesus lamang ang buhay, siyang tunay, si Jesus mabuhay! Lamang ang tunay, si Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing tanglaw sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang ating sigaw, Alleluia! Buhay ang Diyos! Alleluia! Buhay ang Diyos! Alleluia! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Diyos ng Pilipinas! Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!